It's time for us to get back to the original design ng Panginoon kung ano talaga ang mga babae. Amen. So I hope ang ating mga tatay ready ring matuto ngayong umagang ito. How are we going to empower our women na laging naririnig lang, weaker vessel ka. Lagi na lang yun, mahina ka. Babae ka lang. Okay? Please do not misinterpret me. Hindi ko po naisin na magkaroon ng welga ang mga kababaihan pagkatapos itong araw na ito. But again, the only purpose of this message is to empower our women. It's time for us to sabihin nyo sa katabi nyo, arise, women of God. Amen. So ang ating pong teksto at ating pong pag-aaralan ay napaka-pamilyar. Andito po siya sa ating kalagitnaan ngayon, si Sister Ruth. Ayan. Alam nyo, ang buhay ni Ruth, okay? But when I taught this, sa family camp, na-share ko yung ilang bagay na ito. Sabi ko, ang totoong Ruth talaga ay ako. Oo, kasi ako po yung wala ng asawa. That's the story of Ruth. Amen. Okay, ano kaya matututunan natin dito kay Ruth? Bukod sa sabi ng mga kabataan, ito daw pong si Ruth, story of the book of Ruth. Gusto ko kayong i-correct ngayon pa lang. Yan daw, book of Ruth, ay tinuruan ang mga kababaihan na sila na yung manligaw. Sila yung magpakita ng motive para pansinin ng lalaki. Isang malaking kasinungalingan po yun. Huwag kayong magganon sa Bible. Sabi ng Bible kasi, kapag binawasan mo, dinagdagan mo, kasalanan yon. There will be curse upon us. So huwag tayong makinig sa mga ganong katuruan. Amen. But the book of Ruth ay grabe, hindi lang po si Ruth actually ang dapat naging bida dito. Today gusto kong i-honor ang mga naging, manugang. Biyena na babae, ayan. Sino sa inyo naging biyena na? Ngayon, biyena na kayo ang tawag sa inyo. Ayan, uy marami. This is for all of us. Amen. Biyena na rin ako ngayon eh. Okay, so our verse, isa lang po yung basahin nating teksto, not teksto, but yung pinaka-heart nitong book of Ruth. It's found in Ruth chapter 1, verse 16. Okay, yan. Sabay-sabay, mga kababaihan, tumayo nga po kayo. Yan. Okay. Napakaganda. Mag-fasten show kaya kami ngayong umaga. Ready na po? Sige, lakasan natin. Roots. Mga roots. Okay? Ruth 1:16, ready, begin. May the Lord bless the reading of the scriptures. Maraming salamat po mga kababaihan. Arise, women of God. Pag-usapan lang natin yung verse na yan. Yan lang ang tandaan nyo sa story ng Book of Ruth. Ang dami na po nating matututunan. First, bilisan po natin. Kasi gusto natin talagang masaya ang araw na ito. Okay, in Ruth chapter 1, verse 16, yan read mismo. Yun lang mismong A. Pagka sa Bible kasi hinati-hati po nilagyan ng A, B, C, D. Okay? So, 3 things. Actually, it's 4. Ruth 1:6a sabi, don't urge me to leave you or turn back from you. No? By the way, ang pinakamabilis na kaparaanan para maintindihan natin yung book of Ruth, there was this woman in the Bible, si Ruth nga, kapatid, asawa po ni sino asawa niya? Si Malon. Dalawa po kasi yung anak ni Sister Naomi. Si Naomi po yung biyenan. Okay? Now, namatay yung asawa ni Naomi, kaya byuda siya, at namatay din po yung dalawang anak niya. Okay? Paano na to? No? Nung namatay yung dalawang anak niya, ito po yung sinabi niya, mga manugang. No? Kaya dapat kapulutan natin, wala ito sa aking outline, pero bigyan natin ng konting emphasis yung pagiging manugang, biyena na babae. No, sabi niya, dahil wala na yung mga asawa nyo, pwede na kayong umuwi sa inyong pinanggalingan. Parang sosoli ko na kayo. Parang kasi, wala na siya no? Wala siyang kabuhayan. Ayaw niya naman na magutom yung kanyang mga manugang sa piling niya. So, ang talagang sinabi ni Naomi ay, sige, balik na kayo sa inyong mga nanay. Baka pwede pa kayo mag-asawa ulit. Tama ba? Yung mga nanay na bata pa, pinapangaralan sila na, you can still marry, get married, and be happy. No, kasi bata ka pa, huwag kang matali sa pagiging balo forever.
Yun talaga yung mga pinapayo ng mababait na mga biyenang babae. Okay? Pero, grabe, anong relasyon meron si Naomi at saka si Ruth? Bakit ganito yung sinabi niya? Huwag mo naman ako naipilitin na iwanan ka. Grabe yun yung language natin, no hindi kita iiwan. Wow. Anong relasyon meron sila na alam natin na kung minsan ito yung problema. Hindi tayo, we're not getting so well or getting along with our mga in-laws. Sino naniniwala po doon? Minsan may problema talaga. Especially kung hindi natin sinunod yung sabi sa Bible na when you get married, kapag ikaw may asama na, okay, leave your parents and cleave to your wife. Kaya nagkakaroon lang naman ng problema kasi sama-sama tayo. Hindi tayo sumunod sa Bible. Kaya yung mga tatay ay yung mga anak na ayaw humiwalay sa magulang. Ibig sabihin nun, sa totoo lang, hindi pa sila ready talaga mag-asawa. Kasi dapat, eto na naman tayo, pastora, standard na naman yan. Pero ang tutuusin, dapat alam mo na sa mind mo, pag nag-asawa ko, hindi na ako aasa sa magulang ko. Yun eh. Kaya kung, sorry mga young people, kung hindi mo iniisip na, kailangan may bahay muna ako. Totoo yun. Kailangan establish yung work ko para hindi ako, nakakahiya naman, biyenan ko pa magpapakain sa akin. Hello, mga biyenan. Diba? Pero anong meron si Naomi tsaka si Ruth? It was not recorded in the Bible. Pero ang merong isang, yung nag-a-attach sa'yo para magstay ka sa iyong mga biyenan na wala na yung asawa mo, ibig sabihin, grabe yung relasyon nitong dalawa. Hindi niya siguro sinilip, alright? Hindi niya, yung asawa mo, bakit tulog ng tulog? Buntis ba yan? Ganyan eh. Kaya, isang reason din po, kaya dapat we must leave our parents and cleave to your wife, mga asawang lalaki, para protektahan nyo naman yung mga kababaihan. Protektahan yung mga bagong mag-asawa sa paningin ng ibang biyenan na tamad naman yung napangasawa mo. Ano? Sino sa inyo nakaranas po ng ganon? May mga biyenan ba dito na minsan sa buhay nyo natuto kayong makialam sa buhay ng may buhay or sa buhay ng mga anak natin. Hindi po mangyayari yon kung sinunod natin primarily ang Bible na cleave to your wife. Lalayo kayo sa biyenan. Parang gumanda yung relasyon nyo. Parang pag nakikita kayo ng biyenan nyo, hi, Nay! Yes naman. Hello, manugang. Di ba dapat ganun ang relationship? Hindi yung, eto na naman. Wala na naman gagawin to kundi maghintay lang ako nagluluto. Tapos yung apo ko, ako pa mag-aalaga, sa akin pa iiwan. Ako gustong-gusto ko yung pag-iiwan sa akin si Sia. Uwi na kayo, sa akin na yung apo ko. Di ba dapat ganon? Hindi yung nagkaroon ng feeling na yung apo tuloy ang tinitingala ng tunay na magulang, yung kanilang mga lolo't lola. Okay? So alam na natin kung saan nagsimula yung problema. Doon sa pagsasama-sama. We Filipinos, ito tinuturo po sa humanities or tinuturo to sa ibang subjects sa klase, na masyado tayong strong family ties. Wow, yun daw talaga yung karakteristik ng mga Filipino. No, dito na kayo tumira. May kwarto dyan. Parang naalala ko tuloy mga biyenan ko. Sila'y nasa langit na. Sabi nila kay Pastor Boy, bakit uupa pa kayo? May kwarto naman si Boy dyan. Ganun, sabi talaga, mabait po yung biyenan ko, wala akong masabi. And Ruth says, Amen. Hindi yun nakikialam sa amin. O ano iluluto nyo. Kasi paggising namin, o pagtatanghalian na, nakaready na yung pagkain namin. Kaya siguro hindi ako masyadong natutong magluto. Kasi ready na lahat. Ganun po talaga yung biyenan ko. Grabe. Dito na kayo tumira. Kaya lang we have the principle of the Lord from the very beginning. First night pa lang namin ni Pastor Boy, umalis na po talaga kami sa bahay nila. Kahit nakakatakot. Alam niyo, yung first night namin, brown out, takot ako. Umupa lang po kami, isang kwarto lang yon. Doon kami nagluto dun sa kwarto na yon. Sumabog pa nga yung regalo sa aming kalan. Yung stainless kasi yun. Tapos yung sinisindihan ganun. Wala pa kaming gamit nun. Ang aparador namin, nagtatrabaho po siya sa Barclay, kung alam niyo po yun. Yung mga boxes ng mga dinideliver niya, pinagpatong-patong niyang ganun. Imagine niyo yun, box yun po yung aparador namin. Kasi kwarto pa lang meron kami. But I thank the Lord kasi we obey what the Bible says. Cleave to your wife and leave your parents. Okay? Kasi di ba minsan mga nanay parang, siyempre, mga bagong kasal, gusto pa patulog-tulog ka muna. Di ba? Para namang hindi totoo itong mga kausap ko.
Di ba? Loving-loving, honeymoon time. Eh kung nandun kayo sa mga biyenan nyo, oh, gising na ba yung asawa mo? Ouch! Di ba, no? Okay. Salamat sa mga biyenan na mababait. Hallelujah. Kaya, nai-imagine ko kung gaano kabait si Naomi. And all the merong biyenan, sabihin nyo, Amen! Parang ayaw nyo. Bumait ang mga biyenang babae. Hindi lang sa generation natin. You will someday become biyenan. Alam nyo yun? Yung mga anak nyo lalaki. Kaya dapat hinahanda na tayo ni Lord kung paano tayo magiging mabuting biyenan. O, tanungin nyo yung biyenan ko. Ay, biyenan ko. Tanungin nyo yung Rilin and si Baby Lynn. Ako, ano kaya sasabihin nila? Uy, mabait ako. Di ba no, Baby Lynn tsaka Rilin? Mamaya, libre ko kayo Mother's Day. Hindi, kumain na kami kagabi. Di po, pagka, kinakampihan ko sila pagka meron silang something. Alam niyo yung mga Korean novela? Anong tawag natin sa kanila, Blessa? May mga K-drama yung mga mag-aasawa. I-please mo yung wife mo. That's the only way for you to have a good marriage. Always please your wife. Kasi Bible din yun. Sabi, husbands, love your wife just like the way Jesus Christ loved the church. Paano ba alagaan ng church? Kayo po yun, church. Kaya sabi po sa mga pastor, mahalin mo yung mga miyembro mo kahit ano pa itsura niyan. Alam niyo po bang kayo, pwede kayong pumili ng church nyo, pero yung mga pastor hindi pwedeng mamili ng miyembro. Sana all. Joke lang. Mahal na mahal ko yung mga miyembro ko, kahit sino pa kayo. Kami, Sister Gemma, dami namin pinagdaanan yan, grabe. Pero we love each other. We love each other. No, hindi perfecto ang church. Pero si Jesus Christ, ganun niya minahal ang bawat church. Ay, ba't si Mama? Naiiyak ako, grabe. Oo, may pinagdaanan lang po, pasensya na. Grabe, no, hindi natin kayang ipataboy yung mga suwail na miyembro, huwag kayong umattend sa Sunday. Hindi mo pwede sabihin yun eh. All the more that you would love to say, kahit ano pa nangyayari sa buhay nyo, members of the church, please come to church. Amen. Yes, hindi na naiiyak din siya sa akin. Okay, so much for the biyenan. Nabigyan na po ba natin ng credit ang mga biyenang babae? Amen? Kaya, alam nyo, isang sikreto, natutunan ko rin to sa miyembro eh. Especially with Brother Lou, si Marlon, yung mga pastor ko. Hindi naman namin pinag-uusapan mga biyenan nila. Pero ang lagi kong sinasabi sa kanila, if you want your wife to love you, the same way, pati vice versa po yun. No? If you want your husbands to love you, mahalin mo ang biyenan mo. Bigyan nyo ng gift yung biyenan nyo ngayon. Ha? O, i-honor nyo yung biyenan nyo kasi dalawa na po yung magulang nyo, tama? The Lord is so good na hindi lang pagka nag-asawa ka, hindi na lang isa, dalawang parent mo. Both na yun. And they also deserve to be respected. They also deserve na mahalin. Amen. At lahat ng mag-aasawa, humanda na. Gusto niyo ba tawagin ko kung sino yung mag-aasawa? Secret lang. Kasi hindi namin tayong i-accommodate kayong lahat sa kasalan. Pero ito po ay katuruan na mula sa biyenan hanggang sa mga asawang babae, natututo tayo. Amen? So palakpakan naman natin si Naomi. May Naomi po bang pangalan dito? Wala. Bago natin matunghayan talaga yung buhay ni Ruth. So sabi niya first pa lang, no, don't urge me to leave you or turn back from you. Ang tawag ko dito sa mga words na to ay words of confidence. Sabihin nga natin, words of confidence. Hindi madali ang buhay kapag naiwan na po yung mga asawang babae. Yan, iyakan na naman tayo dito sa mga widows dito. Mamaya magsama-sama tayo. Di ba, no? Para bang, ano ko iniwan? Di ko naman yung tinanong kay Pastor Boy. Si Lord ang bahala sa akin. Okay? It's hard to face all kinds of problem kapag mag-isa ka na lang. Naunawaan ba natin kung ano yung nangyari kay Ruth at this point? Siya na yung naitay. Siya na yung gagawa ng paraan para mabuhay yung mga anak niya. Wala sa Bible na may record na may anak naman si Ruth. But ang iniwan sa kanya, biyenan. Pero grabe yung confidence niya na, huwag niyo po akong itulak papalayo sa inyo. Don't urge me to leave you or turn back from you. Parang sinabi mo na rin na, mula ngayon, ako na po bahala sa inyo. Sinong matinong manugang ang magsasabi nun sa biyenan niya? Di ba? Even ang biyenan, pwede yung sabihin,
Yung pagsasalita niya siguro, umalis na kayo, wala na akong papakain sa inyo. Pero kung ganun man ang sinabi ni Naomi, because she is really a good biyenan, ba't ganun yung sagot ni Ruth? Ako na po bahala sa inyo. Nay, wag ka na mag-alala. Kakayanin natin to. You know, hindi ito sinasabi ng babaeng wala siyang problema. In fact, kaya siya pinapaalis, wala naman ding trabahong naiwan. Okay? At si Naomi, babalik din siya kung saan siya nagpunta. Pero ang ganda, kasi yung relationship na na-establish, gusto kong sabihin sa inyo, from the very beginning, mahina ang mga kababaihan. Even the Bible would tell us na hindi counted ang mga kababaihan. Nung nagpakain po si Jesus ng 5,000 tao, ang sabi sa Bible, 5,000 men. Hindi po binilang yung mga asawang nandoon. Pastora, paano mo nalaman yan? Ni-research po natin. Kasi during those times, ang kinakount lang ay mga kalalakihan. Yes. Yung Hudyo at Samaritano, maybe you know the story of the Samaritan woman in John chapter 4. Nagulat yung Samaritan woman nung lumapit si Jesus. Sabi niya, teka lang po, di ba po hindi kayo nakikipag-usap sa aming mga babaeng Samaritana? Sabi niya, pero si Jesus hindi. During that time, yung Samaritan woman was set free for being napakababa ng tingin sa akin ng lipunan. Okay? Ngayon, no, tinataas natin, ini-empower natin yung kababaihan. Yung time immemorial, kahit nung nabuhay po ako, mas maraming kabataang babae ang nagnanais na matapos ng pag-aaral. At kalahati ng mga kalalakihan, nag-stow away na sa school. Ayaw magtapos ng pag-aaral. Gusto nila trabaho agad. You know, they want to prove something. Kaya ko naman magpamilya kahit na hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Pero mga babae, hindi. Sino dito mga kababaihan, tinapos nyo yung 4 years course nyo sa college? Okay? Nagtapos. Yung maybe pinagdaanan natin, ando na yung mahirap magpatuloy ng pag-aaral, pero kahit na, marami pong babae nagpunta sa Jollibee. Saan ba yun, no? Para lang masupport yung sarili na at graduate. Hello? So again, hindi ko po sinisiraan, hindi ko nais na bumaba ang tingin natin sa mga kalalakihan. Kasi enough na yung pagtaas sa inyo ng Panginoong Diyos. Alam niyo po ba yon? You were so blessed, men, na kayo'y kinilala ng Diyos bilang mga kalalakihan. Kaya nga po naiwan ng sobrang pagkababa ang tingin sa mga kababaihan. So this time, empower natin yung mga kababaihan. Pwede rin po kayo magsalita, kaya ko mag-drive, and bless us, say amen. Mag-aaral mag-drive. Okay? Sabi, ma, pag nagda-drive na ako, saan mo gusto unang pumunta? Sabi ko, sige, patapusin mo muna yung pagda-drive mo. Minsan pagka ang babae, driver, uy, bakit babae driver natin? Nung nag-grab po kayo, minsan nakakagulat, no? Babae pala yung driver natin. Ang galing. Dapat ganun, di yung nakaka-nervyos all throughout your ride sa Grab, nakita mo, babae, punong-puno ka ng nervyos. Para bang pagka-babae, ipapahama ka. Huwag naman. Okay, huwag kang nag-aaral din mag-drive, Sister Irene. Sino pa? Ano pang kaya niyong gawin? Yung pagluluto sa amin yun, yung paglalabas sa amin yun. Anything that is for men, pang lalaki lang, hindi natin pwedeng subukan. Okay? Kailan pa? When was the last time na sinabi natin, yung ibang propesyon, pang lalaki lang? Anong propesyon ang meron ngayon na wala kayong nakitang kababaihan? Meron ba? May katulong na rin na lalaki, may katulong lalo na babae. Di ba? At lagi kong naririnig yun, kasi pag babae, maingat. Kaya, totoong meron ng driver na babae po. Meron ng pilotong babae. Meron ng arkitektong babae. Meron ng engineer. Ay, by the way, before we continue, naalala ko yung mga engineer. Pwede ba i-acknowledge po natin the brothers, those who just passed the civil engineering board? Again. And even the girlfriends, wow, grabe na to. Kita nyo, pati babae, pwede ba namin kayong acknowledge? Can you just rise up? Yan, the brothers. Asan si Ron? O, ba't ayaw mo tumayo? Okay. Only the brother and the girlfriend. Grabe, no, we want to thank the Lord for your lives. Naging mabuti kayong estudyante, tinapos nyo. Hindi lang yon bonus pa. Just last week, was it? Kasi dapat,
kasama natin sila sa family camp, inaawitan namin sila. Kaya lang, may review and during that time, nag-take sila ng board exam. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga kabataan ito. Grabe. Okay, let us continue. So tandaan natin, after Ruth's husband died, she followed and stayed with her mother-in-law. Hindi niya iniwan sa ere. No, sige, ay salamat, makakawala na ako sa biyenan ko. Hindi ganun eh. Meron siyang words of confidence na kakayanin. Alam niyo ba, mga kababaihan, minsan wala na yung confidence natin sa sarili natin. Kasi mga sinabi sa atin, ano ba yan, mukha ka ng losyang. Ouch. Okay, sino nakarinig na nun? Ayusin mo naman yung sarili mo. Dati, kumakaakbay yung mga boyfriend, girlfriend pa, ingatan natin, di ba? Oo, alalay dito. Ngayon, pag naglalakad sila, nasa likod yung babae. Oo. Sino yung nasa likod mo? Yaya mo? Hindi, asawa ko yun. Ay, asawa ko, hindi ka na. Sorry naman. Dati, inaalalayan. Bisa mo naman lumakad. Okay? Kaya tuloy nawawala talaga minsan yung confidence, no? Para bang pambahay na lang ako. Hindi ako pwedeng magsuot ng damit na maayos. Okay? Para bang, may bisita ako, doon ka sa kusina. Ang sakit. Okay? Para bang pangkusina na ng mga nanay. Huwag yung gagawin niyo sa asawa niyo. Tuwing merong bisita sa bahay, asawa ko po. Wow. Amen, tatays? Ba't ang lungkot nyo, tatay? Okay. Dapat be proud of your wives. Okay. Grabe si Ruth. Gusto ko lang ibalita sa inyo at this point na itong si Ruth na ito, na nabuhayan ng loob kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay niya. Di natin alam kung gano'ng kahirap. Kasi kayo hindi naman kayo naging widow pa. Kami na naging widow, alam na namin what is life all about. Di ba, no, Nanay Flora? Grabe pag nakakita ka pa ng pagngiti ni Nanay Flora, sob na ang buhay. Oo. Kasi yung ibang naiwan ng asawa, hindi na makangiti. Hindi na yata lumalos ng bahay, nagmongha na rin. No, parang iniintay niya na lang din yung sarili niya na gusto na kitang makasama. Sorry naman dun sa mga namimiss ang asawa. No? Ako din naman, nagaganon din ako. Oo, but for a while lang, kasi meron pang purpose yung buhay ko. Do you know that you have your lives, purpose pa rin po. No, above and all, yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, dapat nakikita pa rin natin. Amen. Hallelujah. Okay. This woman, si Ruth po, later on, who married King Boaz, became the grandparents of King David. And later on, this King David, sa kanya po nagmula yung lineage ni Jesus Christ. Kung si Ruth, sinabi niya, Nay, mag-aasawa na ako, bahala ka na sa buhay mo. Ay, baka napangasawa niya, hindi si Boaz. Baka hindi pa natin makita. Saan kaya nanggaling si Jesus Christ? Pero dito, grabe yung linaw, no? For one person who was able to sacrifice her life, pinagdaanan po yung kanyang, yung genealogy na tinatawag natin. Sa kanyang angkan nagmula po si Jesus Christ. Palakpakan natin si Ruth. Amen. At alam ko, maraming mga Ruth dito sa ating kalagitnaan ngayon na mag-isa na lang siyang tinatahak ang buhay. Old encouragement coming only from God alone. Sabi sa Bible, siya na po yung husband natin. Eh grabe, pagka siya yung husband natin, lahat pwedeng i-provide. Lahat naiintindihan, lahat kayang i-comfort ano man yung nadarama natin. Amen? Hallelujah. Number 2. Sabi sa Ruth 1, dun pa rin po, 1b. Ang sabi niya, okay, balik tayo sa B. Ang sabi niya, where you go, I will go. Grabe. Sige, Nay, kung saan ka pupunta, dun din ako pupunta. Where you stay, I will stay. Ang tawag po natin dyan sa mga salitang yan ay words of determination. Hindi makakapigil. Kahit ano sabihin ni Naomi, pag hindi ako sigurado sa buhay ko na, okay lang, Nay, sama ako sa'yo. Okay? Eh, anak, yung makakasama ko dun, mga pamilya namin, mga kamag-anak ko dun, hindi mo siya kilala. Baka makasama ka ng kapamilya doon na hindi mo magustuhan na ugali. Where you stay, I will stay. Determined. Kukunti po sa mga kababaihan ng determined. Pag sinabihan na sila na, hanggang dyan ka na lang, hindi ka na pwede magtrabaho, nanay ka na eh. Di ba? Nawawala yung confidence sa sarili at hindi na determined. Yung plano niya, sige, ibahin ko na lang yung plano ko kasi sabi ng mga kamag-anak ko, wala na raw akong magagawa. Okay? When I stopped teaching, hindi ko iniisip na wala na akong magagawa. In fact, niyakap ko, in-embrace ko po yung bagong calling ng Panginoon, and that is to be
to full-time, to the office of being your pastor. I am very much determined na ipagpapatuloy ko yung sinimula ng ating Pastor Boy. Amen. Maaring kayo din po. I've never heard your personal testimony or your experiences in life. Pero alam ko marami din kayong ginawang mga desisyon sa buhay nyo na magpapatunay na determinado tayong ituloy ang buhay. Sabihin nyo mga babae, move on. Okay? Ano man yung nabawas sa atin, ano man yung kakulangan, ano man yung missing link sa buhay natin, pwede nating ipagpatuloy ang buhay. Oo, wag niyong pansinin yung mga nagsasabi na babae ka lang. Okay, wag niyong pansinin yung sinasabi na, ano magagawa mo? Babae ka nga. No, kahit ipagduldulan pa yung salitang babae ka nga. Babae ka lang. Okay, kahit yung mga prosesyon natin, driver ka lang, parang the same thing. Okay? Ano ka lang? Tindera ka lang. O ano pa man. No, mga babae, hindi tayo babae ka lang. Sabi ng Lord, babae ka. Kayo ay princess. Kayo ay children of the same God. Amen. And the Bible would always tell us, lagi ko itong nire-recite, Joel chapter 2, and your sons and daughters will prophesy. Kasama na po mga babae ngayon. In fact, pwede kayo mag-share ng gospel. Pwede kayo mag-preach ng good news. Amen. Amen. Kung minsan nga, kung titignan mo yung purity of the heart, sincerity of the heart na tinatawag, mas lagi ko po yung nakikita sa mga kababaihan. Because when you share the word of God, totoo sa buhay nyo, na ipamuhay nyo na. Amen. Amen. And alam ko din naman, nagsimula po yan sa mga kalalakihan. Day 2, kinausap din ng Lord yung mga yan. Yung mga tatay natin, yung mga ama ng tahanan, mas grabe po yung responsibilidad na ipinagkaloob sa kanila. Kaya dapat tayo support lagi. Support lang ng support. Amen? Okay lang yun kung forever tayong supporters. But in the eyes of God, we are special. Sabihin nyo, I am special. Mahirap din po maging supporter ng mga asawa natin na iba-iba yung ugali. Di ba? Iba-iba yung talento, iba-ibang karakter. Pero sabi ni Lord, support. If without our support, the Bible will say, tayo ay helpmeet. Kung hindi natin tinignan yung anong maitutulong ko sa aking asawang lalaki, hindi kumpleto yung buhay ng mga kalalakihan. Do you believe that? That the life of Adam were never complete until she met Eve. Wow. Ba't ayaw nyo? Okay? Nung hindi pa nakikita ni Adan si Eva, grabe ang lungkot nila. Mabuti na lang tayo patuloy na nagpapasaya ng buhay nila. Hindi tayo sakit ng ulo. Amen? Hindi tayo nagpapalungkot sa ating asawang lalaki. Amen? Hindi tayo nagpapawala ng buhok nila. Amen? Sorry talaga, tatay. Okay. Tuloy po natin. Pagka ikaw katulad ni mga alagad ni Jesus nung unang panahon, parang yung mga kababaihan na hindi sure, uncertain sa mga, sama ko sabihanan ko, paano kaya yun? Wala kami parehong trabaho, wala kami parehong income. Okay, parang yung pagsunod natin sa Panginoong Jesus. One time, sabi ng mga alagad ni Jesus, Panginoon, sama ako sa iyo. Kahit anong mangyari, sama ako sa iyo. Maraming nagsabi sa Lord niyan. Pero si Jesus, tinetest niya yung determination ng mga tao. Kasi bakit? Sabi niya sa Matthew 8:20, Jesus replied, foxes have holes and birds of all kinds have nests. Meron sila, pupuntahan. But the Son of Man has nowhere to lay His head. Si Jesus noong mga panahon yun, grabe. Tine-check niya, ano nasa puso ng aking mga alagad? Kapag sinabi ko na wala akong higaan, wala akong perfect na hotel, no, di ba mga disciples ngayon, Pastora, sama ako, aircon po ba yung kwarto? Pastora, sama ako, all provided po ba? Pastora, join ako, libre po ba? Ouch. No? Ngayon, dapat iba na. Young people, kaya sabi ko yung message na to is for all of us. Pagka gusto nating sumunod sa Lord, Pastora, how much will it cost me? Wow. Pastora, gusto kong umattend ng seminar, may bayad po. Magkano po? Dapat ganun po yung ating thinking. Amen? Amen. Kasi ang salvation is free. Lagi itong inuulit-ulit. But discipleship is costly. Even si Jesus Christ. No, lahat siya. Si Jesus Christ, aalis na lang, nagpahanda pa ng party. Okay? Alam niyo ba yun? Mamamatay na lang si Jesus. Pagkakanulo na siya, nagpahanda pa siya ng isang, grabe, despedida party. Hello?
Magastos. Hindi niya sinabi na alis na lang ako, problema pa ginagawa niyo sa akin, pinaparamdam niyo sa akin, hindi. No, gusto ko makita ninyo yung determination ng isang babae, katulad ng isang disciple, if they really want to follow Jesus Christ at all costs. Sabihin niyo yung salita na yun, at all costs. Kahit na minsan yung pera natin nababawasan. Kahit na minsan kailangan i-priority natin ang life para sa Panginoon. That means gumagastos din po tayo, di ba? Like when we had our family count, gumastos tayo doon. Amen? Pero sino sa inyo nagsisi sa ginastos niya? Wala naman, di ba? Sabi pa nga natin, sabi mo yan, sana 5 days tayo dito. Uy, kulang yung pera natin sa 5 days. Malay nyo naman, in the next few years to come, no? Wala na maglalabas ng 2,000. Wow. Lahat ay nilibre na ng mga tao no mas gusto nila lahat makaranas ng masasarap na pagbabakasyon. Time will come, no, if you are going to obey the Lord at all costs then, the Lord will bless you. Noon kanina sabi lang ni Riley, no, ang hindi namin pinabayaan during our times of hirap, yung tithes and offering namin. And that is how God will bless you, yung testing of faith. From there, tinataas sila ni Lord, nababawasan, nakukumpleto yung mga naging utang. And later on, mararanasan natin, maririnig natin how God had freely set them free. Sino may gusto nun? Words of determination. Arise, woman of God, sabi mo ulit sa katabi mo. Tayo po ay tinatawag sa pagkakaiba-ibang purpose ng buhay natin. Okay, very unique ang pagkatawag ni Lord sa bawat isa sa atin. Maybe yung ibang nanay dito, you still have to work para katulungin kayo ng inyong mga asawa. Maybe yung iba sa inyo, iba yung sobrang pag-aalaga sa inyong pamilya. Sobra kayong mag-alala para sa inyong mga anak. No? And even minsan, meron na kayong sarili niyong pera, pero isi-share niyo pa rin sa anak niyo. Okay? Iba ang nanay eh. No? Laging inuuna, dapat hindi yung sarili nila. Bibigyan siya ng asawa niya, bili ka ng damit mo, bili ka ng shoes mo. Alam mo kung ano unang bibilin para sa mga anak. Amen. The Lord bless your heart, women of God. So kung ano man po yung pagkatawag sa atin ng Panginoon in very unique way, galingan niyo po doon. Kung kayo magaling magluto, galingan niyo po doon. Kung kayo magaling mag-counsel sa iba natin mga asawang mga bata pa, gawin niyo po, galingan niyo doon. Pero there is one common denominator that we are also being called, and that is, go and make disciples. Lahat po tayo, hindi lang tayo, pambahay lang ako, sister. Ouch. Unique tayo in our own way, pero isa lang po yung common denominator natin, katulad din ng pagkatawag sa mga tatay, sa mga kabataan. All of us, hanapin yung mga nawawalang tupa. Ibalik yung mga naligaw. Di ba? Care for the lost. Lahat po tayo, common denominator yon, and galingan din po natin doon. Amen. Para sabihin, ay mga nanay, tagapagluto na lang sila ng merienda ng bisita. Hindi. Tayo din po. Minsan nga, ang galing nyo rin mag-invite eh. Hello. Kayo pa nga yung galing mag-encourage sa mga tao na, punta ka ng church. Alam mo, pagka may problema tayong ganyan, si Lord lang katapat natin, tara, sumama ka sa church. Minsan, very honest tayo, very sincere tayo sa pag-iimbita kasi naranasan natin yung mga sinasabi nating dagok ng buhay. Yung mga talaga namang kailangang ipakita mo sa kausap mo na nangyari din sa akin yan. Yung mga nangyari sa inyo, may purpose ang Lord. Dahil sasabihin mo, one day sa iyong makakausap, yung pinagdadaanan mo ngayon, pagdadaanan mo lang yan. Kasi pinagdaanan ko yan. Pero nasan ako ngayon? Tinaas na ako ng Panginoon. Amen. O what are the other words of Ruth? Sabi din po pala, nasabi ko na I think ito kanina, yung si Joel. Acts 2 also in 17. This is what I will do in the last day. I will pour out my spirit on everybody and cause your sons and daughters to prophesy. And your young men will see visions, and your old men will experience dreams from God. Ganun din po ang tawag doon sa Joel 2, verse 28.
Then after doing all those things, sabi ng propeta, I will pour out my spirit upon all flesh. So kung natatakot kayo na hindi pang luto lang kami, hindi pang bahay lang kami, hindi taga-serve lang kami, taga-welcome lang kami, no, yung tuloy po kayo, hindi lang tayo pang ganon. When God said, I will pour out my spirit upon all flesh, magugulat na lang tayo yung mga nanay magaling na mag-preach. Meron dito, gagraduate ng SOL3. Hinahanda na nila yung mga preaching nila. Amen. We are called to take part in every kind of ministry. Meron dito mga nanay, gaganda ng boses, tinatago pa sa banyo. Kailan kaya nila bubuksan yung banyo para marinig natin ang boses nila? Eto si asan si Tin? Si Tin yan siguro, pagka kumakanta si Tin, no, tulog na tulog agad si Alicia. O kumakanta rin, kaya hindi rin makatulog. Grabe po yung boses nun, yung batang dalagang ina. Hindi, andun yung nanay ni Alicia. Grabe po ang ganda ng boses niyan. Sino pa nakikita ko to? Si Berna, ayaw magpasabi. Pag kumanta yan, asa na yung ano natin? Yung Powerpuff Girls. Ay, sorry, Sister Mary, una ka na kasi. Hindi na kayo kompleto, pero ang daming mga kababaihan dyan, magaganda ng boses. Oo, ibalik mo yun. Balik niyo yung grupo niyo. Sister Marie Chris. Ay! Grabe, magkatabi pala sila. Grabe, balik niyo po yung talent niyo. Kasi pagka walang kumakantang matatanda, sabihin, pagka pala tumanda na ako, hindi na ako pwedeng kumanta. Gusto niyo bang ganun ang i-produce natin? Pag nakita nila, grabe, Sister Marie Chris, malapit na ilang taon ka na nak? 46 lang. Grabe, 46 lang yan. 46 na, kumakanta pa. Ang ganda pa ng boses. Eh kung nakikita nila dito, sino yon? Si Kylie, yung mga bata pa. Ibig sabihin, pag naging 20 na ako, hindi na ako pwedeng kumanta. Huwag ganon. We are still being invited to take part in all kinds of ministry. Hello? Di ba magaling kayo mag-usher? Magaling kayong umiti? Punta kayo doon. Sa labas. Okay? Huwag lang laging taga-serve. Kasi yung tingin sa atin ng tao, waitress, ano pa, taga-ayos ng bahay. Eh ngayon, marami na magagaling mag-ayos ng bahay ng lalaki, baka mawala na tayong trabaho. Oo, parang ganun din yan yung sabi sa commercial, Tay, wag naman tayong kain ng puro gulay kasi baka hindi na tayo mamatay. O parang ganun din lang yun. Kung ano naman sinasabi ko dito, pasensya na po masakit na ulo ko. Okay, another word from Ruth. Romans 1:16c. Sabi po niya sa C, the last part of this verses, no? Sabi niya, your people will be my people and your God, my God. Grabe to. Ito yung iniisip ko na hindi niya alam kung ano yung pupuntahan niya sa bayan ni Naomi. Wala nga siyang kakilala dun eh. Pero ito po yung sinasabi natin na ang magiging words natin is words of total surrender. Kasi pag sinabi yung total surrender, whatever happens, come what may, sinabi mo na yon. Hindi mo iiwanan ng biyenan mo. Come what may, kahit hindi mo alam yung bukas, ang daming uncertainties dito sa buhay, tama? Okay? Hindi mo alam, how sure are we na maganda yung election bukas ay in Jesus' name. Hello? Pagkatapos, pag hindi nanalo yung aking manok, ano na nangyayari? Yung ating future ay nasa kamay ng Panginoon yon. Naisip lang natin na dapat meron tayong words of total surrender. Kanina papunta kami dito, pinag-uusapan namin sa kotse. Wala na daw pong campaign ngayon, tama. At lahat daw ng mga delegado, lahat ng mga nagka-campaign ay nasa church na dapat. Ito yung total surrender. Whatever happens, Lord, I give up. I entrusted already everything into thy hands. Manalo, matalo, tuloy ang buhay ng mga Pilipino. Amen. Ganun ba tayo tumingin? Sabi ni Ruth, Lord, sa'yo ko na pinagkakatiwala ang buhay ko at buhay ng aking nanay. Okay? Ito yung serving God without limits and without boundaries. Kahit saan tayo dalhin ng Lord, patuloy pa rin makikita natin yung kabutihan ng Lord sa bawat isa sa atin. Okay? Pakilagay din po dyan. Willingness to serve the God of the people who know God. Hindi po sasama si Ruth kung hindi siya sigurado na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran ni Naomi. Kasi kung nakita niya yung buhay ni Naomi, pawarde-warde, balik tayo sa buhay ni Naomi.
Kung nakita niya yung biyenan niya, yung walang may tutulong talaga sa akin yung buhay, even though yung pinaniniwalaan ni Naomi, yung God ni Naomi, yung pinaniniwalaan ni Ruth. Kaya sabi niya, your people will be my people and your God, my God. It will take us to know the God we serve para sabihin natin na, Lord, whatever happens, sama ako sa iyo. Kahit mahirap maglingkod minsan, sa'yo pa rin ako. Hindi na ako babalik doon sa pinanggalingan ko na hindi totoo ang buhay, na madaya ang buhay, everything is unfair. Pero kapag naglilingkod ka sa Lord, you are very sure of who your God is. Kaya masarap sumama sa mga taong may tunay na pagkakakilala sa Diyos. Huwag kayong sumama doon sa alam nyo magpapahamak sa inyo. Kilala nila ang Diyos pero parang hindi naman. Sinasabi nila, Christian din ako, parang hindi naman. Okay, kaya si Ruth naniniwala ako, kitang-kita niya yung testimony ng biyenan niya. Kaya tayo mga biyenan at magiging biyenan pa. Make sure na yung testimony natin in line sa kalooban ni Lord. Para sasabihin ng mga manugang natin, nanay ko, grabe ang mag-pray. In the Bible, meron din tayo, no? I think it's si Loida, si Eunice. No? Sa Timothy, yung mother ni Timothy. No? Si Lola Eunice. Grabe. Yung pananampalataya ng matatandang kababaihan, ipinapamana po yun hanggang sa duluduluhan ng kanyang mga apo. I remember my lola. Yung lola Gelang ko po, kaya si Buhay, ang pangalan niyan ay Buhay. Nung isinilang po siya, ay patay siya. Tapos, nabuhay. Kaya Buhay ang pangalan niya. Okay? And sabi ng lola ko, praise the Lord, Tagalog. Purihin ng Diyos, siya ay buhay. Kaya ang pangalan ni Buhay ay Buhay. What a testimony. But totoo po yun. Yun po ang kwento sa amin ng nanay ko. No? Yung lola kong yun, Bethel pa po yung Cathedral of Praise. Grabe. Siya po yung pinagmula ng aming pananampalataya. I don't know about the others. Sa father side ko, may mga pastor din. Pero yung lola ko po kasi yung nakita naming totoong pumupunta ng church eh. Yung po talaga yung bata pa kami, nakikita namin, lola na, pero pumupunta ng church. Pag naging lola na tayo, wag niyong kalimutan mo si nanay. Oh. Yung testimony niyo po, Nanay Tina, kay Alicia, ay grabe. Magmamanifest yan, yung legacy ninyo, ipagpapatuloy yan ni Alicia. Amen. Unang apo, huling apo as of now. Marami na rin pong apo si Nanay Tina. Serve God with no boundaries and no limits. Yung mga taong samahan natin, yung may purpose sa kingdom of God. Ano yung purpose ni Naomi? Balik tayo. Wala lang naman. Again, mula sa kanya, kung hindi niya pinakilala si Boaz, we will not go in detail sa love story ni Ruth and Boaz. Pero kung hindi pinakilala, tinuro ni Naomi na pupunta ka doon sa palasyo na yon, maglilingkod ka doon, kukuha ka ng ano mo yon para mabuhay sila. Ang ginawa ni Ruth to be in detail, nag-iintay siya ng mga natitirang pagkain, nahuhulog ng mga grains sa threshold, yung mga lagpasan, yung mga tira-tira. Ginagather ni Ruth yun para mabuhay silang mag-asawa. At dahil doon, na-notice siya ni King Boaz. Sabi, grabe, ang sipag naman ito. No? Pero napakaganda ng love story. Again, just because of what Naomi did, maybe she lived faithfully, trusting God sa buhay niya, napangasawa ni Ruth si King Boaz. At dahil dyan, dire-diretso na ipanganak nga po si Kristo Jesus. Sa inyo po mga little sacrifices, or big sacrifices, lalabas po dyan, no? Yung legacy ng pagiging tunay na Kristiyano. Yung tunay na totoong nagtiwala lang sa Lord. Ito lang, Lord, sa'yo lang ako pwedeng dumepende, ikaw lang yung pinagkakatiwalaan ko. Mabubuhay ako ng maayos. Amen. Conclusion natin, this verse that I love, naging verse na ito ng buhay ko, no, tinuro sa amin ng aming pastor, yung mentor po natin si Pastor Jerry, in Proverbs chapter 4, verse 12. Dito po tayo magtatapos. It happens in the life of Ruth. It can happen in the lives of every woman being empowered today. Sabi dyan, your progress will have no limits when you come along with me. Sabi ni Jesus, and you will never stumble as you walk along the way. Isa lang po yung pipiliin natin. To be with the Lord in every circumstances of our lives, kahit mahirap. Hindi sinabi ni Ruth na, doon lang ako sasama sa iyo pag okay ka na.
Di ba? Mother-in-law. Kung sigurado yung pupuntahan mo, sama ako sa'yo. No, even before na hindi pa sigurado si Ruth sa magiging buhay nila ng kanyang magiging biyenan. You know what? Kasi sabi ko kanina, nakilala niya kasi yung Diyos ni Naomi. Kung walang Diyos si Naomi, ang hirap magtiwala sa Diyos. Pero sabi niya, your progress, yung pagsunod-sunod na hanggang maipanganak pala si Jesus Christ, it only happens kasi sinamahan ni Naomi, si Ruth, hindi si Naomi ang sumama kay Ruth, kundi yung Diyos ni Naomi. Kaya kinaya ni Naomi ang buhay. You will have this, no limits ka, yung progress mo, walang limit. Saan kita dadalhin, walang limit. Gusto niyo yun? Lord, hindi ko alam kung hanggang saan ako pwedeng makarating, kung hanggang saan mo ako pwedeng dalhin. But God, sabi niya, I will be with you. Masarap lumakad na may kasamang Panginoon sa buhay. Hindi yung pag napagod na tayo, Lord, ayoko na, suko na ako, I give up. No? Hindi na ako maglilingkod kasi pagod na ako sa buhay. Masarap mapagod na alam mong may kasama ka sa buhay kasi sinasamahan tayo ng Panginoon. Amen? So, okay lang yung pagod, nanay. So, pag napapagod tayo, labas lang kayo. Labas lang kayo ng bahay. Meron kaming pinanood isang araw. Nung time na magulo yung family life ng isang prayer warrior na ito. Kasi katatapos lang po yung prayer ng church, prayer and fasting. Nakita niya kung paano ginulo ni Satanas ang buhay pamilya. Nakita niya kung paano muntik-muntikan nang magkasala yung kanyang asawang lalaki. Nakita niya yung anak niya hindi happy sa kanilang pamilya. You know what she did? No, lumabas siya ng pintuan. Alam niyo yung buntong hininga. Sige, magbuntong hininga ang mga nanay. Hi, Sia. Si Sia kasi ganun magsalita eh. Hi, Sia. Pagpagod na po si Sia, nagsasalita yan. Hi, Sia. Pero tayo ganun kasi. Pag napagod tayo, all we have to do is to breathe the breath of God. Nauubusan tayo ng hininga, pero yung hininga ng Panginoon, hindi pwedeng maubos. He will always supply everything that we need. Lumabas po siya ng bahay, sabi niya. Binalikan niya kung sino yung nasa labas. Alam niyo po bang may nagmamasid sa labas ng pintuan ng bahay natin? And that is the kaaway. No? Kanina minention ng ating worship leader, no? Yung kalooban ng kaaway, ang gusto niya lang gawin is to kill, to steal, and destroy. Pero si Jesus Christ, He came into this world to give us life, and not only life, but have it more abundantly. Hindi naman yung sobrang payaman lang ang iniisip natin, all is materials. No. When you say abundance, hindi ka magsisisi for what you have just surrendered to the Lord. Pinagkatiwala ko na to sa iyo, Lord. Kahit anong hirap ng buhay, meron akong assurance that malalampasan namin ang lahat ng bagay na to. Amen? Sabi niya, Satan! Tinuro niya yung nasa kahit hindi niya nakikita si Satan. Katulad din ang hindi natin nakikita ang Diyos. But the power that the Lord had given her, sabi ng prayer warrior, Satan, you have no right to come inside my house. Wala kang karapatan na pumasok sa bahay ko at guluhin ang aming bahay at pamilya. Dapat ganun tayo matatapang, nanay. No? Pag nakikita natin, may problema. Ang tatay ko ba't ganito? Ang nanay ko ba't ganito? Ang mga kapatid ko ba't nagkakaganito kami? It's time for you to stand up at utusan ninyo ang kaaway. You know what, in the Bible, isang natutunan ko po sa panalangin, it's not always, Lord, please. Di ba minsan ganun? Para tayong nakikiusap sa hindi natin karelasyon. Tatay ko yun eh. A lot of times in the Bible, kapag si Lord nagsasalita, pautos, sabi niyo pautos. Sabi niyo, when He come, hindi niya sinabi, sumunod ka sa akin, tumahimik ka. Hindi ganun. Calm down. Hello? Pag nagsalita siya, pautos. Yung may mga nadedemon po siya, sabi niya, alis dyan. Leave the body. Pautos. You know, we have the power. Kaya tayo, gusto ng Lord, i-empower tayo para hindi tayo laging iyakin. Lord, hirap na ako sa buhay ko. Drama no? Parang pinapakita natin, babae ka lang kasi. No, sabi ng Lord, babae ka. Create kita. Kaya kita create, may purpose ka. Yung asawa mo na nalulungkot, kaya kita create para pasayahin siya. Grabe yung purpose ng buhay ninyo. Kayo nagpapasaya sa mga tatay. Kayo nagpapa-encourage sa mga anak ninyo. Pag nadapa yung maliit na bata, kanino unang tatakbo?
Depende daw kung sino nag-aalaga, kung sino may hawak. But you know, yung service says sa nanay, sorry mga tatay, pero lahat ng heartaches ng mga anak, kahit babae yan, kahit lalaki yan, pumupunta yan sa nanay. And grabe, ang laki ng purpose natin sa buhay. We can do so much great things for the kingdom of God. Amen? If you are a teacher, if you are a cook, ano pa man yung inyong mga profesyon, accountant ka, ano pa, no? Inventorist. Ang galing Sister Eva magawa ng bulaklak. Businesswoman. Ang ganda ng purpose nyo. God has just created us in such a way that each of us are uniquely created. Grabe yung pagkagawa sa inyo ng Panginoon, sa ating lahat, mga kababaihan. So don't lose yung purpose mo. Kasi kinuha na ng kaaway yun eh. Ang dami niya sinabi sa kababaihan, no, na hindi pala natin dapat paniwalaan. No? So ngayon, pag may nagsabi sa inyo na mahina ka, marupok ka, iyakin ka. Totoo naman yun. Huwag kayong mag-alala, marami ding tatay na iyakin. Di lang nila pinapakita. Tayo kasi, pinapakita natin. Pag naiyak tayo, iyak talaga tayo, no? Tatay, umiiyak din yan. Kahapon lang, isang tatay, umiiyak sa akin, si Kuya Marlon, si Pastor Marlon. Iyakan din pala yun si Pastor Marlon. Oo. Umiyak kami pareho. Okay. Grabe. Di lang halata. Pero tayo mahalata man yung kahinaan natin, ang kalakasan natin, tayong Panginoon lang.